YouTube channel, Quezon Province Realty TV. Okay, it's me again, Miss Geraldine Villarasa. Okay po, nandito na naman po ako ngayon sa amin, dito sa Tagkawayan, Quezon. Meron na naman po akong iaalok sa inyo na property. Siya po ay 8 hectares. Mula po sa National Highway hanggang dito po sa property ay nasa 6 kilometers po ang layo niya. Then kita nyo naman po yung kalsada mula po dun sa pagpasok namin dito sa Barangay Road. Kita nyo naman po na rough and cemented road po yung kalagayan ng kalsada. Ano po? Then ito naman pong kalsada dito sa barangay na to ay talagang ongoing naman po nilang ginagawa ngayon kasi nga po ay tag-init. Hinahabol po ng mga manggagawa ay yung init po ng panahon para hindi po sa kanila hassle yung pagsisemento ng kalsada. Okay po, yung pong 8 hectares ay may right of way po siya dito. Mula po dito sa Barangay Road na to. Yun po ang right of way niya, papunta po yun dun sa kalawakan na yun. Kasi yung pong kalawakan na yun sa dulo, yun na po yung 8 hectares. Ano po? Okay, tara po at papasukin natin ang 8 hectares ng Tagkawayan, Quezon. Okay guys, nandito na po ako sa area, dito po sa 8 hectares. Ano po? Yung natututukan po yan ng aking camera, yan po ay kasama na po yan sa 8 hektarya. Ano po? Then yung bahay na yan ay hindi na po yan kasama. Yan po ay dumaplis ng paganon. Basta po, hindi po yan kasali dito sa 8 hectares. Ano po? Ayan po ang 8 hectares. Almost flat po ang property. Then, ayan. Napakaganda po nito sa bakahan. Ayan. Then, ito naman po mga bahay na to ay yan po kasing isang to na malaki. Dinaplisan na po yan ng PNR. Kasi nasa gilid po ito ng riles ng tren dito po sa Tagkawayan. Ano po? Then property na. Pero yung right of way na yun doon sa kabilang side na yon, mamimili nga lang po tayo ng right of way na pwede nating paghugutan dito sa kabilang side na to or doon sa aking pinag-umpisahanan kanina. Same naman po yun ay property din po ng may-ari nitong 8 hectares na to. Then yung pong mga bahay na yan, ikakat lang po siya ng kaunti doon sa 8 hectares. Ano po, tatanggalin po yun doon. Kumbaga, ilan bahay lang naman po yan na ganyan na po kalalaki ang ibibigay sa kanila nung pinakang may-ari. Ayan. Tara po, ikutin na po natin. Flat na flat po ang property. Napakaganda po nitong bakahan or gawing subdivision. Ayan po siya. Flat na flat po ang area. Ayan, may mga baka na rin po talagang nakatali dito. Ayan po siya. Ayun, may mga baka po dun sa side na yun. About po sa electricity, meron po dito sa lugar. Kumbaga po ay sibilisado na po itong area na to. Ayan po siya. Napakaganda po nung area. Ito po ay TCT title. Ayan po siya oh. Sa gusto pong mag-invest ng mga property na gusto pong i-subdivide, kumbaga po ilote-lote ng pa 1,000 square meter. At sa totoo lang naman po, may mga buyer po kasi na hindi nila kayang bumili ng milyunan. Yung po bang budget meal lang. Kahit naman po ako, halimbawa ako po ay isang OFW at gusto ko lang magkaroon ng sariling bahay, may backyard, bibili na po ako ng 1,000 square. Bakit? Kasi dun po sa 1,000 square meter ay
mayroon na tayong magagawang bahay at mayroon na tayong matataniman ng mga gulay. Kaya po doon sa mga buyers na gusto po ng negosyo, yan po, maganda po itong isubdivide sa 1,000 square meter. Yun po ay papasok pa rin naman po yun ay sa agricultural. Ano po? Ayan. Swak no swak po ito kasi pantay na pantay po ang area. Ayan. Ayan, ang fruit bearings po dito. Ayan, duhat. Then, Indian mango, ang daming bunga. Then, sampalok. Pero po ang nyug po niya ay kakaunti. Doon po sa side na yon mga bagong tanim. Ano po? Ayan, ang lalaki po ng puno ng duhat niya. Oh. Hi baka! Okay, binablog ko na ang inyong pinag-uulahan. Ayan, pag ito nabili sa akin, hindi na kayo dyan uula, hindi na kayo dyan itatali. Napakaganda po nung area, oh. Pantay na pantay po talaga yung property. Wala po akong masabi sa kapantayan nito. Yun nga lang po ay talagang wala pong nyog itong side na are. Kaunti po yung mga nyog niya. Ang 8 hectares po ay napakalaki, sa totoo lang po. Then yung pong price nito is 50 pesos per square meter. Ano po? Ang presyo po ng property. Napakalapit po nito sa National Highway. 6 kilometers lang po ang layo niya. Then mula naman po doon sa town proper ng Tagkawayan, Quezon, ay nasa 20 minutes po namin siyang nilakbay. Ano po? Nakamotor po kami. Kaya napakalapit din lang po nito sa town proper. Bali po siya ay pagpasok mo po ng Tagkawayan, Quezon galing sa Manila ay pang-apat po siya na barangay ng Tagkawayan, Quezon. Ayan, sa mga buyers po na gustong magnegosyo or mag-invest na pangbenta rin, eto pong property na to, swak na swak po ito. Ayan, then pag inyo pong binenta, ako pa rin po ang mag-aalok sa YouTube, ako pa rin po ang mag-i-endorse ng inyong property kung mabili nyo po siya. Ano po? Napakaganda po nung area. Ayan. Yun naman pong sinasabi ko sa inyong mga bahay na yun dun sa may gilid ng Riles or nandito nakapasok sa loob ng property. Maliit lang po yung makukuha nila kasi ang ano po nung may-ari, ibibigyan sila ng titirikan ng bahay. Kasi syempre nga naman po, konsiderasyon po nila yon dahil sila ang tumatao dito sa area na to. Masama naman po na tayo ay magpapaalis ng mga naging tauhan natin na wala man lang po silang mahihita or makukuha sa atin. Siguro naman po ay kung sila ay wala dito sa area na to ay hindi po ito madidevelop ng ganto. Ayan, ito pong property na to ay maganda po nito taniman ng pakwan pag ganito pong summer. Tapos taniman ng mga gulay kasi talagang flat na flat po yung area. Ayan. Pero yun nga lang po, sabi ko po sa inyo, wala po akong masyadong nakikitang nyog. Ayan. Ayan po, yung mga nyug na yan dyan sa part na yan, kasama po yan dito sa area. Ano po? Ayan. Ayan po yan, pag ganun po siya. Then andun na po yung barangay road sa side na yon at nandun din po yung release ng tren. Ano po? Ayan. Napakaganda po nung area.
Ito pong side na to, ayan, kasama pa rin po yan dyan sa 8 hectares. Ayan, meron pong nakadaloy-doy na kable ng kuryente dito po mismo sa may property. Ayun, may poste po doon kasi may mga kabahayan pa rin naman po doon sa side na yon. Ang ganda po nung area, promise. Kasi sa totoo lang po, uso na po ngayon yung nagsasubdivide ng mga property na binibenta din po niya, na binibenta rin po ng maliliit. Kasi hindi naman po lahat ng buyers ay kayang bumili ng ektarya. Yun nga po yung ginawa ko pong example sa inyo kanina, na kung ako rin po sa sarili ko ay isang OFW na gusto ko lang na pag-retired ko, pag uwi ko ng Pilipinas ay meron akong magiging lupa na maliit, na pagtanda ko ay dun ako titira. May maliit po akong kubo at meron akong maliit na gulayan sa palibot ng aking kubo. Ay swak na po yung 1,000 square meter. Napakalaki na po ng 1,000 square meter. Ayan. Nga lang po ay hindi pa po kaya ng inyong lingkod na mag-provide ng ganon na sa subdivide, kasi ang inyong lingkod po ay mahirap lamang. Gustuhin ko man po na mag-subdivide ng ganon, hindi ko pa po magawa kasi talagang marami pa po akong obligasyon na kailangan kong tapusin. Mapwera na lang po kung ang inyong lingkod ay mananalo. Joke lang. Ayan po siya. Ayan, pangarap ko rin naman po talagang mag-subdivide ng property. Kasi mas maganda po talaga ang kitaan pagka ikaw ay nag-subdivide ng isang lupa kesa po doon sa bultuhan na paisa-isang hektarya mo na ibibenta. Mas malaki po ang kita pagka nilote-lote siya na dito po kasi uso yung 100, 200, 300 square. Pero po para sa akin, mas gusto ko po mag-subdivide ay pa 1,000 square meter. Para di yung makakabili ay meron pong matataniman ng gulay. Hindi po bahay lang ang kanilang ilalagay. Ayan, may palayan pa rin po dito sa side na are, oh. Yan pong side na yan, kasama pa rin po yung nyuga na yan. Nakapakalaki po ng 80 hectares ha. Kaya hindi ko po ito maiikot ng buong buo. Basta yan pong yung mga nyug na yan dyan sa panabing na yan ay kasama po yan sa property. Dito lang po sa inikutan kong una, ito lang po yung kaparangan. Ano po, na halos po ay walang tanim. Yan po ay kapapalayan. Hindi na po siya tinataniman ng palay. Kaya naging kaparangan na lang po siya na pinagtatalian po ng mga baka. Ano po? Ayan. Sa lahat po na gusto nang mag-invest ng property, ayan, napakaganda po nitong area na to. Marami po ditong bumili ng lupa na nilote-lote talaga. Doon po sa may bunga, nung pagpasok namin dito, meron po doon nasa 2 hectares na nilote-lote nila. Dito po sa may side dito, meron din po dyan. Bali 3 hektarya naman po yung sinubdivide dyan. Ano po? Ayan, kaya itong lugar na to, talagang darating po ang araw ay magiging matao. Although ngayon naman po ay napakarami na po ditong tao or marami na pong bahayan. Kumbaga po ay sibilisado na po itong lugar na ito. Okay guys, sabihin nyo na po ang property namin. Dito po ito sa Tagkawayan, Quezon, 8 hectares with right of way. Igsi po ng right of way. At yung pong kukuhanan ng right of way ay kay seller din po ang property. Then mula po sa National Highway hanggang dito po sa area ay nasa 6 kilometers po ang layo niya. Kita nyo naman po yung kalsada. Rough and cemented road po siya. Then talaga pong inuumpisahan po ng pagkakalsada dito sa lugar na to ay sa mga dulo-dulo. Ano po? Kaya medyo makikita po ninyo na
may rough road, mayroong sementado na. Then about naman po sa electricity, meron po tayo. Sa cellphone signal po, may signal po ang telepono ko. Then ito pong property na to ay 8 hectares, TCT title. 50 pesos per square meter ang presyo niya. Then, yun nga po, kayo na lang po mag-usap ni seller. If ever na magustuhan ninyo ang area na to, kayo na lang po ang mag-uusap. Kayo na po ang magtatawaran. Ano po, ako po'y ahente lamang. Kung ano po yung sinabi sa akin kanina, ayun din po ang babanggitin ko dito sa YouTube, sa pagbablog ko. Pero kayo pa rin po ng seller ang magdidesisyon kung ano po ang kapapatakan ng presyo nito. Ano po? Almost flat po ang area. Okay po, once again po ako po ulit ang inyong site locator, si Miss Geraldine Villarasa. Muli po ako maglalambing. Pa-like and share po ng aking mga vlog and pa-subscribe na rin po ng aking YouTube channel, Quezon Province Realty TV. Okay po, thank you po for watching!